Gulatin mo sila kahit wala ka ng pera at wala namang okasyon, gumawa ka ng dessert. At dahil wala nga akong magawa, sasabihin ko sa'yo kung paano. Gagamit tayo dito ng dalawang 250 ml na chocolate drink. Bahala na kayo, may free will kayo kung anong brand na gusto nyo. Actually, kung nagtitipid ka talaga, pwede naman na isang ng pakete lang. Pero ako, ayoko naman na kumakain ako, tas nakatuwa nga sa akin yung pamilya ko, tas ipa-describe nila kung anong lasa. Buksan ito gamit ng kitchen scissors, pero wala naman kami noon, kaya yung natural na gunting ang gamit ko. Pero may palatandaan niya na, ibig sabihin hindi ko yan ginupit sa... Atin itong i-transfer sa paglulutuan natin. Commercial break muna. Nakabili nga pala ako ng napaka-aesthetic na milk tea series daw ito ng measuring cups and spoons, diba? Nasa comment section yung link. Gagamit din pala tayo dito ng unflavored gulaman powder. Dapat yung clear pero pula lang yung available sa pinakamalapit na tindahan. Tsinagaan ko na. Almost a tablespoon pa lang nilagay ko ditong gulaman powder. Kung gusto nyo medyo mas matigas pa doon, dagdagan nyo na lang. Kung gusto nyo matigas talaga, simento ang ilagay nyo. Wala namang batas ang nagsasabing bawal ipanghalo ang measuring spoon. Kaya pinagtrabaho ko na pakyawan dito, day. Para na rin matagal yung exposure niya since bago siya. Haluin pala natin to ng walang humpay hanggang sa ma-dissolve na lahat ng gulaman powder. So, naaalala nyo pa ba sila? Sila yung pinagkunan ko ng laman loob kanina. So, meron pa silang papel na gagampanan. Magiging molds ang mga ito. Para maisakatuparan yon, gupitin natin yung top part nito. Ayan, tingnan nyo naman. Gayahin nyo na lang kung ano yung ginawa ko. Ay, wag nyo pala akong gayahin. Tingnan nyo naman. Hindi ko sinunod yung linya kaya tabing habol ako ng habol hanggang sa muntikan ko na tong maubos na karton. Dinagdagan ko din pala yung gulaman ko. So, ginawa ko na siyang 1 tablespoon kasi natakot ako baka hindi ito tumigas. I-dissolve lang ng maigi. Tapos, i-transfer na natin sa ating mga molds. Palamigin muna natin ito bago ilalagay sa ref at hayaan silang manahimik for 15 years. At ganoon nga lang kadali sa dalawang ingredients mo, meron ka ng panghimagas. Optional lang itong nasa ibabaw ha. Yung mga hindi nakakaintindi ng salitang optional, sabay-sabay kang mag-summer class sa December. Itong nilagay ko pala sa ibabaw ay cocoa powder. Pwede din kayong maglagay ng Milo kung wala kayo nito. Pwede din namang condensed milk, ganon. Malaki na kayo, so bahala na kayo. Okay, taste test. Baka magtataka kayo kung bakit iba yung itsura nito. Ito yung pangalawa. Ito, Milo naman yung nilagay ko sa ibabaw. Kung tatanungin ako, mas masarap yung cocoa powder. At kung tatanungin naman ako kung meron akong tagline in case na tatakbo ako sa barangay, syempre meron. Sardinas na ayuda, papalitan ko ng tuna. Dating konsumisyon, ngayon aaksyon. Dating perwisyo sa bahay, ngayon damay buong barangay. Kunin nyo na akong campaign manager.